kapatid. Batiin natin at kamustahin ang ating mga katabi. How are you? Kamusta ang iyong puso? Kamusta ang iyong isipan? Kamusta ang iyong bulsa? Ay, kasama pala. Kamusta mga kapatid? Glad to hear that we are all okay by the grace of our God. At bago po tayo tuluyan na maging parte sa ating mga upuan, ulit tayong tumayo at basahin po natin yung ating declaration of faith. Today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sense I may be complete and equipped to every good work to serve man and to glorify God. At makibukas po tayo sa ating key or theme verse this month. So 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Muli po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat muli for this wonderful morning you've given us, Lord God. Wonderful day, Panginoon. Binigay mo po sa buhay ng bawat isa, Lord. Dalangin po namin sa mga oras na ito as we study your word, Lord God. Patuloy, Panginoon, bigyan mo kami ng deep understanding, ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, ay matanggap namin yung mga salita at may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Panginoon, to your servant today, Panginoon. Nagagamitin mo, Panginoon, manguna ka lang po sa kanyang buhay. Tanging mga salita mo lang po nawa ang mapatawi sa kanyang mga labi. Tunay nga, Lord, na wala siyang magagawa kung wala po ang iyong tulong, Lord God. Maraming salamat muli, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakilan, paglalahati sa pangalan ng si Jesus. Amen. Amen. Okay. Pwede na po tayo. So, today mga kapatid, new month. So last month, ano po yung ating theme? Wisdom begins with reverence. So this month of February, ito naman po yung theme natin, Wisdom in Loving Others. So sabi po, so 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone or whoever loves has been born of God and knows God. Sa Tagalog po, basahin natin mga kapatid. Mga minamahal, nagyayan tayo sapagkat ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at nakakilala sa Diyos. So as we grow old or we grow up mga kapatid, meron tayong pakapahulugan sa salitang pag-ibig. So ano para sa iyo ang pag-ibig, kapatid? Love is Sacrifice. sacrifice. Love is mysterious. So I believe mga kapatid na yung sariling pakapahulugan natin o pagkaunawa po natin sa salitang pag-ibig ay nakabase sa kung ano yung naranasan natin. Tama ba? Amen. Kung tayo ay lumaki sa isang buo or sa hindi buong pamilya, kung naranasan natin habang tayo lumalaki yung pag-ibig na ito na sinasabi, di po ba, noong mga panahon hindi pa tayo nakilala sa Lord or tayo po ba ay namulat na sa mundong ito na we are from Christian family. So, mga kapatid, yung pag-ibig na pag-uusapan natin sa umagang ito, meron tayong best example na aalamin or aalalahanin mga kapatid. So, sino po, who among you experience the love of God? Amen. So, lahat tayo mga kapatid. I believe na kaya tayo naririto sa umagang ito dahil lahat tayo naranasan natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon sa atin. So ano ba? What kind of love po ba meron ang Diyos para sa atin mga kapatid? Unconditional. The love of God or God's love. First,
unconditional. Sabi po, God loves us simply because He loves us, not based on merit. So may nakatanong niyo na po ba sa inyong mga suitor, sa inyong mga fiancé, sa inyong mga boyfriend, sa inyong asawa, bakit mo ako mahal? Natanong niyo na po ba yun? Bakit mo ako mahal? So sa mga nakapagtanong, ano ang sagot sa inyo? Mahal kita kasi mabait ka. Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi sweet ka. Di ba? Mahal kita kasi responsible ka. You are a good provider. So yung mga sagot sa tanong na bakit mo ako mahal ay meron po kadugso na reason. Specific reason. Pero pag tinanong daw natin ang Lord, Lord, bakit mo ako mahal? Ang sasabihin ng Lord sa'yo, mahal kita anak dahil mahal kita. So siguro po seldom ang merong ganong sagot sa atin. Bakit mo ako mahal? Ha? Hindi ko rin alam eh. Basta mahal kita. Parang yun ang mas masarap na sagot. Uy, sa mga sinigang dyan, alam na. So not based on merit. Ibig sabihin, hindi nakabase sa kung ano yung ginawa mo para sa taong yon. Hindi nakabase kung ano yung magaganda o mabulaklak na sinabi mo sa taong yon. Diba? Kasi, sabi nga po, unconditional nga po, yun ang love na meron ng Lord sa atin. Sabi nga po sa 1 John chapter 4, verse 10, this is real love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. So mga kapatid, hindi dahil sa mahal natin ang Panginoon, kundi dahil sa mahal tayo ng Lord. At kaya po, ipinagkaloob niya or He sent His Son para po maging kabayaran sa ating mga kasalanan. Ano pa yung love na meron ang Lord? Everlasting. His love is consistent and does not end. Plano ko, pakasalan ka na. Pero pwede bang pumunta muna ka ng Taiwan? Mag-iipon muna ako. Diba? So, pag nakaipon na ako, uwi ako ng dito sa Pinas. Then, papakasal tayo. Nagpunta na ng Taiwan. Nakakilala ng iba. Nalungkot, no? Nakalimutan na ngayon yung promise niya. Natapos yung love. I know. So mga kapatid, ang pagmamahal ng Lord everlasting. Sabi nga po sa Jeremiah 31 verse 3, long ago the Lord said to Israel, I have loved you, my people, with an everlasting love. With unfailing love, I have drawn you to myself. So ito po yung kind ng love na meron ng Lord sa atin. Kahit noon pa man, mga kapatid sa Israelites, sa kanyang bayan, yung everlasting love, yung walang katapusang pag-ibig or pagmamahal, yung hindi nagbabago, yung hindi nagmamaliw. O sinabi sa'yo na, sinagot sa'yo, mahal kita kasi maganda ka. Ay na-stress pagkalipas ng ilang buwan, tinubuhan ng maraming yawan. So hindi na flawless. O sabihin mo ngayon sa ano, mahal mo pa rin ba ako? O kaya nabuntis, nanganak. So hindi na ngayon Coca-Cola. Coke ka na. So mahal mo pa rin ba? Di ba mga kapatid? So tayo mga kapatid, yung kind po ba ng love na meron tayo and hindi consistent, pero hindi ganun ang love ng Lord. Ang love ng Lord consistent and does not end. Third, sacrificial.
Demonstrated through Jesus Christ. Totoo bang mahal mo ako? Patunayan mo. So ano yung mga love languages natin? Para sa akin, ang love is T-I-M-E. As long as you give spare time para makasama mo ko, makausap mo ko, okay na ako doon. Convinced na ako na love mo talaga ako. Meron namang iba, mahilig sila yung tumanggap ng regalo, di ba? Binigyan ng porcelas, kaya ang dami na nakakabit. Ay, hindi mo na yata kailangan. Meron pa naman kabila. So mga kapatid, ang Panginoon, paano niya dinemonstrate yung sacrificial love niya? Through our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi po sa Romans chapter 5 verse 8, But God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. So, ibig sabihin mga kapatid, merong action. Merong ginawa ang Lord. Pinatunayan niya by sending His Son, by sending Jesus Christ. Ganun po yung love na meron ng Lord. And fourth, indestructible. Nothing can separate believers from it. Di ba ang sarap? Ang sarap po basahin ito sa Romans chapter 8 verse 38 to 39. And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below, indeed nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Pero sa tao, meron bang makakapag-separate sa love natin sa special someone natin? Distance. So naging LDR ngayon. So, doon masusubok yung pag-ibig mo sa special someone. So, tayo mga kapatid, naintindihan po natin, naunawaan natin, lalo't higit po na tayo may tuwirang relasyon na sa Panginoon, kung ano po ang uri ng pag-ibig na iniaalay ng Lord sa atin. Nararanasan po natin yun. Diba? Naramdaman po natin yun mga kapatid. At sabi nga po, our God, our Father, loves us as we are. Kung ano tayo. So minsan merong mga tao na hindi mo na kalalapit sa Lord. Gusto mo maging mabuti muna ako. Maging mabait muna ako. Mga kapatid, mangyayari kayo yun. Pero ang katotohanan, we can draw near to God. We can come to God as we are. Di ba? And He loves us so much as we are. Di po natin kailangan na maging perfect muna dahil hindi naman po talaga yun mangyayari mga kapatid. We are all imperfect. We are all fall short of the glory of our God. So, ibig sabihin po, yung love, it's not a feeling, but a sacrificial action that seeks the highest good of the other. So, last Sunday, sinabi ni Kuya Nestor na kapag nag-post ka sa social media, di ba, may group picture tayo after the service. So bago mo i-post, ano muna tinitingnan mo? Tingnan mo muna kung okay ka ba, baka mamaya pangit pala yung pagkakashot sa'yo. Yung itsura mo muna, di ba? So sabi nga po, totoo na we are all self-centered. Di ba mga kapatid? Pero this month, iba yung bibigay ng wisdom ng Lord. Ang ibibigay or ituturo ng Lord is wisdom in loving others. Lord, bakit ba kailangan pa? Hindi ba pwedeng love kita, love ko yung mga taong nagmamahal sa akin, okay na yun, Lord. Pero bakit kailangan ko pang mahalin ang kapwa ko?
What are motivations or our reasons in loving others? First, it is God's command. Tapigin mo yung katabi. Utos ni Lord. Utos. Kapag utos, kailangan natin i-follow. Kailangan tayo mag-obey. So sabi niya sa 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another. Let us love one another. Lord, pati po ba yung masungit na tao? Oo. Pati po ba yung laging nakasigaw? Oo. Pati po ba yung ayaw ang pautangin? Oo. Sabi po sa John 13 verse 34, So now I am giving you a new commandment. Love each other just as I have loved you. You should love each other. So dati po, sabi ng Lord, love each other or love others as you love yourself. Pero ito na po yung basis natin ngayon mga kapatid. Ito po yung utos niya. Love each other just as I have loved you. Kaya nga po, niremind muna tayo ng Lord sa umagang ito kung anong uri ng pagmamahal ang meron siya para sa atin. Para malaman natin kung ano yung uri rin ng pagmamahal na ibibigay natin sa iba. Ano nga ulit yun? Apat. Unconditional, everlasting, sacrificial, at saka indestructible. So pag sinabing ganon, so ibig sabihin, no, mga kapatid, kung i-apply yun ng lahat ng tao sa buong mundo, ibig sabihin, iisa lang ang magiging partner ng bawat isa. Yeah. It is a command, mga kapatid. So sa magulang, sino ba mga magulang na dito? Mga parent na. So di ba pag nag-command ka sa anak mo, gusto mo susundin, gusto mo gagawin. Ganun din po ang Lord, mga kapatid. Sabi mo nga po, di ba? We love. Yun po ay dahil tayo'y anak na ng Lord. Dahil nakakakilala na po tayo sa Kanya. And secondly, it is the evidence of knowing God. So love comes from God, who is love itself or love Himself. Sabi po sa John 13 verse 35, Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. So sino na po dito ang disciples ng Lord? Amen. Sino na po dito ang ambassador of Christ? Amen. So mga kapatid, yung pag-ibig daw po natin sa kapwa natin ay ebidensya. Proof. Evidence ba? Na kilala natin, kinikilala natin ang Diyos. So sabi po sa 1 John chapter 4 verses 7 to 8, Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. But anyone who does not love does not know God, for God is love. So alam mo na anak ka na ng Lord. You believe in na anak ka na ng Panginoon at kilala mo na siya. Unti-unti mo na siya nakikilala, unti-unti nagkakaroon ka na ng tuwirang relasyon sa Kanya. Alam sa workplace mo na Kristiyano ka. So, papaano mo po i-extend or ibibigay yung love na yon sa ibang tao? Lord, paano ko ang makasalamuha ko po ay difficult people? Yung mahirap talaga, Lord, napakasimahan. Yung mahirap unawain. Pero anong sabi ng Lord? Anyone who loves is a child of God and knows God. And anyone who does not love
that does not know God. So, mga kapatid, kailangan po natin iparamdam sa iba ang ating pag-ibig na unang ipinaranas sa atin ng Lord. So kanina po tinanong ko kayo, what is love para po sa inyo? Ano po yung definition of love para po sa bawat isa sa atin? So sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 to 5, pakibasa mga kapatid. Love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud or rude. It does not run its own way. It is not irritable, and it keeps no record of being wrong. It does not rejoice about injustice, but rejoices whenever the truth wins out. Love never gives up, never loses faith, is always hopeful, and endures through every circumstance. So love is patient. Are you patient? Love is kind. Are you kind? Love is not jealous. So siloso ka ba? Silosa ka? Love is not boastful or proud or rude. It does not demand its own way. It is not irritable. Di ka irritable? It keeps no record of being wronged. No record of being wronged. Pero tayo mga babae, parang may listahan tayo hindi nakikita ng mga lalaki. It does not rejoice about injustice. Or kung napapahamak or may nangyari di maganda sa umaaway sa'yo. Tayo ba yung buti nga sa'yo, pero ka ng depression? Lagi mo kasi akong hinahanapan ng mali. Sa'yo ito na yung nangyari. Ano ba tayo mga kapatid? No, it does not rejoice about injustice or yung pong kapahamakan ng iba, but rejoices whenever the truth wins out or sa ikabubuti po ng iba. So, love never gives up, never loses faith, it always hopeful and endures through every circumstance. So, mga kapatid, kung ganun pong klase ng pag-ibig ang ibibigay natin or ipaparanas natin sa ating kapwa, that will be the evidence that we know who really God is. And thirdly, Lord, bakit kailangan kong mahalin sila? Bakit kailangan kong ibigin sila? Because it has great impact. So when we love, God's invisible presence is made visible in us. We make the invisible God visible to this lost world. Anong sabi ng Lord sa 1 John chapter 4 verses 11 to 12? Basahin ko, Lord, mga kapatidan, wala po dyan. Sabi po doon, mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanmay wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo'y nagmamahala, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. So kung minamahal po or iniibig natin ang ating kapwa mga kapatid, so not everyone read the Bible. Tama. Not everyone knows God. Not everyone is a child of God. But if we love them, the invisible God will be visible to them. Kaya po sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 8, most important of all, continue to show deep love for each other, for love covers a multitude of sins. So anumang kasalanan ang meron ang kapwa o nagawa ng kapwa mo sa iyo, mako-cover po yun lahat ng pag-ibig na nais ng Lord na ibigay natin sa kanila. So, ngayon na ikaw ay Kristiyano na, balat sibuyas ka ba rin ba? So, tayo lang mga kasagot, no? Nagtatanim pa rin ba tayo ng sama ng loob?
yung paghihiganti po ba nasa bokabularyo pa natin? May wala. Praise God. At sabi po sa Ephesians 4 verse 32, instead be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Tanongin mo yung katabi mo, are you now kind? So, malambot na ngayon yung puso na meron ka. So, madali ka na ngayon magpatawad. Amen. Kasi mga kapatid, totoo na yung simple act of kindness, it has a great impact sa buhay ng iba. Minsan, para sa atin, maliit na bagay lang yan. Konting halaga lang yan. Konting effort lang yung in-exert ko para mabigay ko yan sa'yo. Wala yan. Don't mention it, parang meron tayo ng humble. But mga kapatid, we don't know ano or gaano kalaking impact ang meron ng simple act of kindness na ibinigay or pinakita natin sa ibang tao para sa kanya. So may kwento. Uy. Ito maaaring napanood nyo na to sa social media. Si Peter tsaka si John, pangalanan natin, no? Si John, matanda na si John. So birthday niya. Ngayon, syempre pag matanda ka na, parang nandun na yung reminiscing. Meron ba akong kabutihang nagawa sa buong buhay mo? Siyempre, pag may edad ka na, mahina na yung katawan mo. So, anytime, alam mo na pwede nang bawiin ng Lord yung buhay na meron ka, di ba? Meron ba kabutihan akong nagawa sa buhay ko? So, noong binata pa si John, meron siya nakasabay sa isang bake shop. Oh. Napanood niyo na ba yun? So, meron siya nakasabay sa isang bake shop na maglola. Ngayon, gusto ng bata na bumili ng cake. Pero, kulang yung pera niya. So, anong ginawa ni John? Siya yung nagbayad dun sa bata or dun sa bake shop para may uwi or ibigay yung cake doon sa maglola. So, ngayon, tumutuwa ngayon yung bata. Alam, salamat po, sir. Maraming salamat po. Pero pwede ko po ba malaman kung anong pangalan mo? At ano po yung contact number mo or address mo? Para po pag may pera na po, babayaran po kita. So, sa halip na isulat sa kapirasong papel ni John, yung pangalan niya nakalagay doon, pass it to others. So, lumipas ang panahon, si John ay lolo na. Ngayon, yung apo ni John, si Peter, pumunta siya sa bake shop. Bibili siya ngayon dahil birthday ni Lolo John, bibili siya ngayon ng cake. Pero kulang pala yung ipon niya. It so happened na si Peter ay may trabaho na by that time. Siya na yung bumili ng cake. At ibinigay dun sa apo ni Lolo John. So sabi, ay, sir, thank you, sir. Maraming salamat po para po sa lolo ko. Birthday niya po kasi ngayon eh. Hindi ko po alam na kulang pala yung pera ko. Maraming salamat po talaga. Ano pong pangalan niyo? Pwede po bang bayaran ko kayo kapag nakaipon na ulit ako? I-fulfill ko po yung kulang. So sa halip na isulat ulit ni Peter, si Peter na ngayon pag-usapan natin yung pangalan niya sa papel, lagay niya pass it to others. So ngayon, dumating na. Ngayon yung apo ni Lolo John. Lolo, happy birthday! Ay, salamat apo. Wow, cake! Pero, saan galing ang pinapili mo dito? Hala, yun nga, Lolo, ang galing-galing. Sabi niya na may mabait na mama. Sabi, siya yung bumili ng cake mo kasi kulang yung naipon ko eh. Talaga, ano pangalan niya? Hindi nga po niya sinabi eh. Pero ito po yung sinulat niya sa papel. Pass it to others. So doon na-realize ni Lolo John na may nagawa siyang kabutihan sa buhay. It is a simple act of kindness, but you'll never know the impact
pong ibigay nito sa buhay ng ibang tao. Kaya yung simpleng pagngiti mo sa workplace mo, na hindi mo alam na meron pa ng pinagdaraanan. Simpleng pagtapik mo, pagkamusta mo. Kamusta ka? Tapos iyan mo kung ano pangalan ng workmate mo na yon. Yung mga ganung bagay, mga kapatid. O kaya, yayain mo, tara magluwisan. Mamaya pag-out natin, kwentuhan tayo. Diba? Yung mga ganun, mga kapatid, simple act of kindness, mga kapatid, but it will give or it will have a great impact to the other's life. And sabi po sa Galatians 5 verse 13, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." So tayo po mga kapatid ay pinalaya na ng Lord. At yung kalayaan ay binigay sa atin ng Panginoon, yun po'y gamitin daw natin to serve one another in love. So, stay in love mga kapatid. Hindi lang sa mga someone special. But stay in love with others. Yes, kahit hindi ka mahal-mahal yan. Kahit hindi katanggap-tanggap. Di ba mga kapatid? Pero the moment that you give your love to him or to her, isang araw mga kapatid, I believe magugulat ka na lang. Iba na yung pakikitungo niya sa'yo. Amen. Because that love na unang ipinaramdam sa atin ng Lord, it transforms us. Kaya it will also transforms them. Sa ating pong conclusion, so 1 John 4 verse 7, sa New Living Translation, "Dear friends, let us continue to love one another, for love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God." So we are loved by the Lord to love others with the Lord. Kasi kung tayo lang mga kapatid, hindi natin kaya yung iibigin natin ang kapwa natin nang gayon. Di ba mga kapatid, sa pamantayan ng mundo, mamahalin mo lang kung sino yung nagmamahal sa'yo. Patatawarin mo lang kung sino yung nag-ask ng forgiveness. Di ba mga kapatid? Magiging mabait ka lang sa tao mabait sa'yo. Ganun po ang pamantayan ng mundo mga kapatid. But we, as we experience, as we receive the love of our Lord, we will love others with the Lord. To God be all the glory mga kapatid. Tayo po ay mukha at manalangin. Aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat Lord sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin, O Lord God. Thank you Lord God for your great love. Thank you Lord for your amazing love. Thank you for your unfailing love, O Lord God. Maraming salamat Panginoon dahil sa buhay namin Lord God, ipinaranas mo kung ano yung uri ng pag-ibig na hindi man po kami karapat-dapat na matanggap, ngunit patuloy ibinigay mo pa rin po sa aming Panginoon. Salamat Lord. Maraming po salamat Panginoon. At sa bawat sandali Panginoon na kami nagkakasala, kami nagkakamali Panginoon. The moment we confess our sins, Lord God, nandiyan ka. Handa mo po kami patawarin, handa mo kami yakapin Panginoon. Salamat Panginoon ko. At Lord, maraming salamat din Panginoon sa pagtuturo sa amin sa umagang ito. At alam namin po sa mga darating pa pong gawain, Lord God, patuloy mong ituturo sa amin how we will love others, Lord God. You wanted us to love others as you love us, Panginoon. Nawayon po yung patuloy na itimo namin sa aming mga isipan, Panginoon. Yun po yung maging basis namin, standard namin, Lord God, paano namin iibigin ang kapwa namin ng iba, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, din po sa buhay ng mga kapatid ko na amin pong nakasama sa pawang ito, Lord God. Thank you, Lord God, sa time nila they spent, Lord God, to hear, to study your word, Panginoon. Patuloy na ikaw ay papurihan at kakilain sa aming mga buhay. Lord, as we walk
Panginoon, sa mundong ito, Lord God, day by day, Panginoon. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na maibigay namin sa aming kapwa ang pag-ibig na siyang kalooban mong ibigay po namin, Lord God. Thank you so much, Father God, at Panginoon, patuloy mo po na makatagpuin ang pangangailangan ng bawat isa, as well as, Panginoon, yung needs ng aming mga pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po at patuloy mo rin pong pagpalain, patuloy mong ingatan ang lahat po ng aming mga mahal sa buhay, saan man sila naroon sa lahat ng oras, Panginoon. May you provide all their needs and may you continue to protect them, Lord God. Kaya po ng pagpapala at pag-iingat mo sa amin dito sa bansang Taiwan. Maraming salamat muli, Panginoon ko. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakil at paglulhali sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Are we blessed, mga kapatid? Mahal po ba natin ang ating Panginoon? Dahil mahal natin ang Panginoon, kailangan natin ibalik ang nararapat sa ating Panginoon. Anong oras na po, mga kapatid? Time to give. So, di ba, ang karamihan sa atin alam ng Malakay 3:10, di ba? Ang sabi sa Malakay 3:10, give the 10% ng ating mga 10% ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Paano kung hindi daw 10%? Mali na po ba? Kung hindi 10% ang ibibigay natin, mali na po ba yun? Okay. Hindi po ba? Hindi, di ba? Paano kung sabihin daw sa atin na ang tithing ay hindi lamang sa pera? Amen. Kung hindi tungkol sa ating puso, tiwala, at kung sino talaga yung una sa buhay natin, mga kapatid. Marami kasing Kristiyano na naririnig natin o nakaka-encounter natin minsan. Tinatanong nila kung meron pa bang 10%? Kung meron pa bang tithing? Pero may nagsasabi na ang tithing daw is sa Old Testament lang daw. Sa ngayon, wala na daw, sabi nila. Pero, syempre, hindi tayo papayag no, na wala na tithing, di ba? Balikan natin yun sa Old Testament at saka sa New Testament. Basahin po natin sa Leviticus chapter 27 verse 30. Ang sabi po dyan, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. So malinaw po dito, mga kapatid, na yung ikasampung ani natin or sa panahon natin ngayon, yung 10% ng ating mga kinikita ay para sa ating Panginoon. So ang tithing po ay 10% at malinaw na may purpose, mga kapatid. Ang purpose po ng ating tithes, mga kapatid, ay suporta natin sa mga lingkod ng ating Panginoon. Suporta natin sa mga gastusin sa ating bahay panambahan, mga kapatid. Hindi po natin yan pinangkakapilang, mga kapatid. Hindi po natin yan pinang-shopping lang. Ang mga tithes po natin, mga kapatid, ay may napupuntahan na mahalaga sa ating bahay sambahan, mga kapatid. At ang 10% din po ay isang spiritual discipline para matutuunahin ang ating Panginoon. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 14 verse 23. Dahil hindi nyo ay kasampung bahagi ng trigo, bagong katas ng ubas at langis at ang panganin ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon ay inyong Diyos kung saan pararangalan siya. Doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya, gawin ninyo ito para matuto kayo na laging gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. Di ba, mga kapatid? Yung pong ating mga tithes ay hindi po donation, mga kapatid. Ito po ay acknowledgement natin, mga kapatid, na ang lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoon. So sa sa New Testament naman po, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. So dito po lumalabas na mahalagang punto ng pagbibigay ay galing sa ating puso, ng pusa. Wala pong nakalagay na 10%, mga kapatid. Ang sabi po dyan, magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, yung hindi tayo napipilitan, mga kapatid. Kasi yung ang 10% po ay hindi illegal requirement, pero ito ay isang biblical pattern at wise guideline
at wise guideline natin. Starting point ito ng ating generosity, mga kapatid. So ang focus po sa New Testament ay yung proportionate giving, mga kapatid. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2, sa bawat linggo, ang bawat isa sa inyo maglaan ng halaga ayon sa inyong kita. Ipunin niyo ito upang pagdating ko riyan ay nakahanda na ang inyong tulong. So ito po ang pagbibigay natin dito ay may joyful, willing, faith-filled giving. Hindi po ito pilitan, hindi rin po ito guilt-driven, at hindi po ito transaction lang kay God, mga kapatid. Mayroon po kasi purpose ang ating, bakit po ba tayo nagbibigay? Di ba may purpose po? Ito po ay para, unang-una, para mai-honor natin ang ating Diyos na bilang source ng mga, source ng ating mga pangkabuhay, yung mga source ng ating mga kita, mga pangangailangan, mga kapatid. And sabi nga kanina, ito din yung sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. And then, ito din ang paraan para hubugin yung puso natin laban sa kasakiman sa pera, mga kapatid. Na lagi natin iisipin na ang pera, hindi natin yung Panginoon. Nag-iisa lang ating Panginoon, walang iba kung ang ating Diyos. Kaya di ba sabi sa Malakay 3:10, may pangako ang Diyos. May pangako ang Diyos, di ba? Na once na sundin natin yung command niya. Di ba meron siyang command sa atin? So yung kung pagbibigay natin, hindi po ito gift to get formula. Magbibigay ka lang para may makuha ka na kapalit. Hindi po, mga kapatid. Kundi ito po yung invitation to trust our God. So mga kapatid, meron po akong iiwanan ng question. Kayo na lang po ang makakasagot nito sa mga sarili niyo. Unang-una po na tanong, kung hindi ka magbibigay, bakit? Sagutin niyo na lang po yan. At pangalawa, kung magbibigay ka, may kagalakan ba? O takot? Tapos yung pangatlong question, kung may kakayahan ka, sino ang inuuna mo? Ang sarili mo ba o ang Diyos? Yun lamang po, mga kapatid. So, ang tithing ay hindi exam. Hindi po exam ang tithing na pumapasa sa percentage, mga kapatid. Kung hindi ito ang salamin ng ating puso, kung gaano natin kamahal ang ating Panginoon. Yun lamang po, mga kapatid. Hawakan po natin ang ating mga kaloob sa ating Diyos. At tayo manalangin. Yes, Lord God. Hallelujah, Panginoon. Muli, Lord God, narito po kami muli, Panginoon, at patuloy na ng papasalamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na wala kang katulad, Panginoon, na nag-iisa ka, Panginoon ko, ng aming Diyos, O God. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal na ipinagkakaloob mo sa amin, Lord God, sa araw-araw, Panginoon, na patuloy, Lord God, na pinaparamdam mo sa amin, Lord God, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon ko, sa kabila, Lord God, ng mga kulangan namin, sa kabila ng mga pagkakasala na nagagawa namin, Lord God. Nandiyan ka, Panginoon, na patuloy mong ipinaparanas sa amin ang pagmamahal mo, Panginoon. Patuloy na ipinaparanas mo sa amin yung katapatan mo, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon ko. At patuloy, Lord God, na nandiyan ka, Panginoon, na palaging nire-remind sa amin, Lord God, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon ko. Salamat sa mga salita, Lord God, na ipinagkaloob mo sa umagang ito, Panginoon ko. Hayaan mo, Lord God, na ang mga salita mo, Lord God, sa umagang ito ay magrema sa aming mga puso, sa aming mga isip, Lord God, na magamit namin sa pang-araw-araw namin na pumumuhay, Lord God, hindi lamang sa aming Panginoon, kundi, Lord, may sure din namin, Panginoon ko, sa mga nangangailangan ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon ko, patuloy na turuan mo kami, Lord God, kung paano kami magmahal ng tapat sa aming kapwa, Lord God, katulad, Panginoon ko, ng pagmamahal mo sa aming Panginoon. Huwag mo hayaan, Lord God, yung mga natutunan namin sa araw na ito, Lord God, ay maagaw ng kaaway, Panginoon ko, in Jesus' name, Lord God, na madala namin ito sa aming pag-uwi, Lord God, na magre-remind sa amin sa araw-araw at sa oras-oras, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Muli, O God, salamat sa lahat ng mga blessings, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord God, sa mga company, Lord God, na naging source of income namin, Panginoon, kung nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming bine-bless, Panginoon ko, at patuloy, Lord God, sa mga blessings na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Patuloy na ikaw palagi, Lord God, ang mauna, Panginoon ko, sa pagbibigay namin, Lord God, sa pagbabalik namin ng kaloob namin sa iyo, Panginoon. Patuloy na ikaw lagi
ang nauuna sa amin, Panginoon ko. Salamat muli, Panginoon. Patuloy namin pinapasalamatan, Lord God, ang buhay ng aming kapatid na ginamit mo, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Sa paghahayag ng iyong mga salita, O God, patuloy, Lord God, na i-bless mo nga po siya, Lord God, ng siksik, diglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon ko, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ganun din po ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Patuloy, Lord God, na gamitin mo siya, Panginoon ko, sa iyong kingdom, Lord God, na patuloy na makapag-share ng iyong mga salita, Panginoon ko, patuloy na makapag-encourage, Panginoon ko, sa araw-araw, Panginoon. Salamat din sa mga kapatid namin na naririto, Panginoon. Patuloy, Lord God, na i-bless mo nga po sila, Panginoon ko, ng siksik-liglig at umaapaw ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon ko. Salamat, Lord God. Patuloy, Panginoon ko, na let your will be done sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw lamang ang makasama namin sa araw na to, Lord God, at sa aming mga fellowship, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming mapag-usapan, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. Patuloy, Lord God, na sa iyo lamang namin binabalik ang matas ng papuri para sa salamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.